Pero, ako naman para lang, di ba? Kasi sabi mo, kailangan mo siya nung panahon na yon. Siya, may pinaprioritize siyang iba. Which is, for me sa akin lang din man valid. Kasi for your future di ba? Sinasabi niya, totoo ba yun na for your future yung ginagawa niya? Naniniwala ka ba doon? Yes po. Oh, for your future. So, sabi mo, kaya ka na, nahulasan kasi may pinagdadaanan ka, pero wala siya. Tapos wala siyang panahon sa'yo. Pero, what if nalaman niya na may pinagdadaanan ka? Ganun pa din ba siya kahit alam niyang may pinagdadaanan ka, dededmahin ka pa rin niya? O kung nalaman niya, tatakbo siya sa'yo at gagawa siya ng panahon, paraan para sa kluluhan Pagtanggol ka? ka. Nung nalaman niya po, nag-usap po kami. Pero sabi niya, naiintindihan niya daw po ako. Mas pinaniwalaan niya po ako. Pero nung pagtapos po ng call, hindi na po siya nagre-reply. Baka naman naniwala ka dun sa, sa, nag-text ex. sa'yo. Oo. Dun sa Sa babae. girlfriend. Kasi nakarating din pala sa'yo. Kasi tinek-text din siya Actually, nung unang nakita ko yung email, sabi ko, pinatrace ko sa kilala kong taga saan para ma-verify ko kung anong location. So, nakita ko Dait. NBI pala. So, possible. Pwede talaga magsalita location. Oo. Iba magsalita. Verify. Oo. Sabi ko, posible, taga dun yun. So, sabi dun sa email, pangalawang babae na ako na nagsabi sa kanya na tigilan na yung mga boyfriend namin. So ako, as a human, di ba po? Hindi ko na-gets. Sino yung nagsabi Dalawa? ng pangalawang babae? Sino yun? Yung unknown person po, di po pwedeng pangalanan. Okay. Opo. Sinabi na, sino yung pangalawang babae? Yun po yung message nung unknown person. Nung Na- girlfriend. Pangalawang babae na daw siya na nagsabi sa kanya Na nagsabi kay Daphne? Opo, na iwasan yung mga boyfriend nila. So ako, So nag-overthink. dalawa yung Magkaibang tao yan. Dalawa Opo. yung Ah. ni Daphne. Iwasan dahil daw, Dahil daw, bakit daw, ako pa sinisisi po bakit daw LDR, bakit daw ako pa Hindi ka sinisi. stricto, Kasi parang ganon. LDR kayo, kaya nagyayaya yung girlfriend mo ng, kumain sa labas, ganito, lumabas. Pero ako noon, inisip ko na lang, sabi ko, history cannot repeat itself. Kasi sa akin nangyari na personally yung maloko ko ng ex ko, yung kamukha ni Kim Chiu. Huwag mo nang ulit-ulitin na kamukha. Yung ex mo na lang. Yung ex na lang. Kasi wala akong kinalaman sa relasyon nyo. Wala siyang at saka hindi nga sure si Kim Chiu kung talagang kamukha niya yung babae. Baka ikaw lang nagkiklaim na kamukha niya si Kim Chiu, no? Chinita lang. Basta yung ex mo. Yung ex mo. Yung ex mo na lang? Ng 3 years. Katabi ka kasi niya, naaalala niya. Naalala. Na-triggered. So, sa takot mo na maulit, na two-time ka ulit, katulad nangyari sa ex mo, kinat mo yung relationship mo kay Daphne. Dahil baka nga totoo. Oo. Naglaylo po ako noon kasi nag-overthink na rin ako. Ano Sabi yung ko, Lilo? Dumedma ka? Ginost mo siya? Naniwala ka sa mga email. Nagpaka-busy na lang po ako sa personal life ko, sa karir. Kaya nga, nagpaka-busy ka, meaning, dinedma mo si Daphne. Hindi naman po kasi Ayaw niya palagi ko harapin. pa rin binivisit yung wall niya. Kinakamusta ko kung meron pang... Kinakausap mo si Daphne? Hindi, kinakamusta ko yung wall niya kung meron pa bang ibang nagpaparamdam kung totoo nga ba Hindi, talaga. nagsustalk ka na lang, pero hindi ka na kumukonect kay Daphne. Inano mo siya, inabandon mo si Daphne. Nanalo yung nag-email. Tama ba? Hindi naman totally inabandon. Kasi nagsisend ako ng video na may message na ganito ganyan. Ba't hindi mo tinanong siya, kinausap, kung totoo ba yung mga sinasabi siya? Actually, tinawagan ko po siya personally sa phone niya. sabi? Kung totoo ba talaga. Sabi niya, sinisiraan daw siya, kamo ganito ganyan. Oo. Tapos, habang nasa work siya, umiyak, naintindihan ko naman yun. Kung naiintindihan mo siya, ba't dinedma mo siya unti? Actually, naintindihan ko siya sa una. Nag-overthink lang ako kasi nangyari na sa akin before yung maloko. Yeah, kaya nga, nung trauma. ibibigay ko si nag-overthink ka. Yes, So, po, nung nag-overthink. nag-overthink ka, dinedma mo si Daphne. Not totally dead ma po eh. Daphne, anong masasabi mo doon? Not totally dead. Ano ba yung Hirap, not totally dead? ang hirap. Once a month, iti-text mo siya? Once a week? Siguro paramdam once a week, goods na po yun sa akin. Bakit? Mahal ko naman siya eh. Bakit Yun po yung once a importante week dun. lang? Jowa kayo ng 2 years and 9 months. Hindi, mahirap kasi ang ngayon. Mahirap kasi ang kumbaga, magmamahal ka, wala kang tiwala sa kumbaga. Kaya nga, di problema mo yun, ikaw hindi nagtiwala. Kaya lang kasi, di ba, kung gano'n naman pala,
kunyari, di ba, napapraning ka na kasi nangyari sa'yo yun. Hindi kita masisisi kasi trauma yun. Trauma yun, oo. Trauma yun eh. Pero kung hindi mo kaya, sana nilet go mo na si Daphne. Kaysa yung ililet go kita, i-abandon kita ng 1 week, pero titext kita ulit. Kasi ang hirap dun, di ba? Dededmahin mo yung tao, so yung tao mawawala na ng pag-asa. Tapos magpaparamdam ka. Tapos yung tao aasa na naman. Tapos mawawala ka na. Yan yung tinatawag na zombieing. Eh, nabubuhay, nawawala. Yung nawawala ka, tapos mabubuhay ka, tapos mawawala ka na naman, tapos mabubuhay ka. Hindi malaman ng Daphne, ano ba to? Wala ka na ba talaga o nandito ka pa? Kaya kung wala ka na, wala ka na. Kung nandito ka pa, nandito ka pa. Hindi yung hindi namin alam, mag-aantay pa ba kami? Aasa pa ba kami? Iniwan na ba kami o hindi pa? Kasi akala ko iniwan mo na ako eh, pero biglang nandyan ka pa. Tapos nung naniwala ako, ay hindi nandito pala siya. Pagising ko bukas, wala ka na naman talaga. Ang hirap